Hello po, good day. Natatawa ako dito sa napapanood kong video o vlog ng mga DDS vlogger na sinasabi na pagkatapos daw nitong si Nicolas Maduro, ang president ng Venezuela, ang isusunod na kikidnapin ng mga Delta Force ng United States ay itong si PBBM. Kaya daw magkakagulo daw, no? Okay. Sa assessment natin, hindi mangyari yan. Iba yung nangyayari, iba yung issue dyan sa Venezuela vis-a-vis the United States. At iba naman yung relation ng Pilipinas sa United States. Okay? May mga issue kaya ginawa yung action na yan ng United States dahil may mga justifiable reason. Although maraming nagsasabi ito ay justifiable dahil maraming nagbubunyi ng nawala itong kanilang president. Nang nawala sa Venezuela itong si Maduro. Bagamat mayroon din nalulungkot dahil siya ay kinidnap ng Delta Force. Okay. Yung mga sinasabi kong issue o reason ay iba yun dito sa Pilipinas. Okay, ito yung alam ko dyan. Hindi tayo expert sa foreign relation, lalong-lalo na dyan sa relationship ng Venezuela at saka United States. But then, ito yung nakikita nating reason kung bakit ginawa ito ng United States. So, unang-una, ang Venezuela ay isa sa mga malaking supplier ng drugs sa United States. In fact, previously, tinitira ng mga US armed forces yung mga barko na supposed to be nagdadala ng drugs from Venezuela to United States. So galit na galit ang si President Donald Trump with that situation, Kasi sa United States, accordingly, talagang ang dami na rin ng drugs pagkatapos nagdudulot ito ng matinding problema din sa Estados Unidos. Okay, so yan ang isang reason. Drugs. Okay, ang pinaka-issue. Sa ngayon, ang drugs ay isa sa mga issue na talagang involve yung maraming mga leader ng bansa, no? Okay, so yan. Ngayon, ang isa pang reason ay gustong kontrolin ng United States ang Venezuela dahil daw sa malaking deposit dito ng oil. Okay, in fact, sinasabi na nila na pag matap yung mga yung oil resources nito, mas malaki pa sa Saudi Arabia. Kaya, yon parang interested itong si Donald Trump na kontrolin ang Kaya, yon ginawa nila yon, Dahil yan, malaking reserve at the same time yung drugs nga. In fact, sinasabi na balik tayo dito sa drugs. Itong si President Maduro daw, accordingly, ay leader ng mga sindikato na kumokontrol sa nasabing mga drugs. Previously, mayroon tayong napanood na video na talagang itong mga drugs syndicate, mayroon silang maliit na submarine na kaya yan, from Latin America going to United States na medyo mahirap ma-detect dahil
submarine, maliit daw na submarine, ano? Pero talagang puspusan yung ginagawa ng United States Armed Forces para ma-stop ito. Okay, kaya yun yung mga reason, mabigat na reason. Drugs at saka itong oil reserve. At the same time, hindi maganda yung relation ng Venezuela at saka United States dahil nga dyan sa issue ng drugs. Pagkatapos, itong si President Maduro ay mayroon siyang kaso sa United States. Okay, mayroon siyang kaso. Kaya yon parang ni-enforce ng Delta Force ng United States yung paghuli doon sa Venezuelan na president. Okay, ngayon gagawin kaya ng United States yan dito kay PBBM na siya daw ay dahil sa drugs. Okay, itong nakikita natin ano. Una, yung drug issue sa president na sinabing bangag, etc. etc. ay naman yan, hindi naman nakapagdudulot ng problema yan sa United States. Okay, hindi yan kahit na sabihin natin na drug addict si ganito, although example lang. So, walang problema sa United States. At saka alam din ng United States na itong mga drug issue kay President Marcos ay fabricated lamang, ang daming mga issue ganito pagsuportahan dahil sa drugs. So, kikita naman ng US government, these are fabricated. Pagkatapos, magkaibigan yan si Ferdinand, itong si Bongbong Marcos at saka si Donald Trump. In fact, yung Trump Tower, accordingly, ay dating pag-ari ng mga Marcoses. Yan. Kaya pagkatapos sa binili ni Donald Trump. Okay? Kaya, yun. Then another one, ang United States at saka Pilipinas, mayroon silang close at saka friendly relation. In fact, sila partner para ma-stop ang China. Okay, going back, itong si Maduro, kanya ng China. Diba? Kaibigan niya ng China. Kaya yun, kalaban. Pero itong si PBBM, hindi naman, Okay. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na, dapat kabahan na itong president dahil siya raw ang isusunod na kikidnapin ng Delta Force ng United States Armed Forces. Para sa akin, that will never happen. Nasa guni-guni lang yan ng mga DDS. Okay, so ganun yan. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating Facebook page at ganun din sa YouTube channel natin. Maraming salamat.